Ako po talaga, kung may dala ka kayong unan, talaga tatapatan ko ba ito kasi nakakatulog kayo sa akin. Okay, sige na. Okay. Let's begin. Tayo ngayon sa FB. So, share po natin itong link sa ating pong mga friends and relatives kasi napakaganda po ng ating pag-uusapan po ngayon pong gabi. Ayan. So, bigyan ko po kayo ng time na ma-share po itong link po natin sa ating pong mga kakilala. Kasi malaking tulong po ito sa kanila, itong ating mapapag-usapan. Meron po tayong dalawang mysterious guest kung saan makakasama po natin na mag-share kung ano ang dapat gawin na kanila para maiwasan po yung illnesses na pag-usapan po natin for tonight. Ayan. So, by the way, ang topic po natin sa gabing ito is about heart disease and other illnesses. Ayan. So, share po natin itong link po para makasama po natin ngayon sila sa ating live broadcast for tonight. Ayan. So, ngayon, para mas magkaroon po tayo ng an idea about heart disease, magkakaroon po tayo ngayon ng short clip lang naman po ito. Panoorin po natin para magkaroon po tayo ng idea bago natin tuluyang pag-usapan itong ating topic for tonight, which is heart disease. So, ayan. So, bear with me. Nung heart attack and then the stroke. Itong cardiac arrest na ito. Yes, please go ahead. Yeah. Thank you. Importante may paliwanag ito, lalo sa ating mga kababayan. Yung heart attack is of course different sa stroke. Yung heart attack is atake sa puso, as sabi nga natin kanina ni Jackie at saka ni Annie. Ito ay dahilan sa pagbabara ng ugat sa puso. May tatlong ugat sa puso, pagkakataon kung minsan nagbabara ito sa maraming kadahilanan. A system of tubes that transport blood around your body. Over time, the buildup of fatty material can damage and clog arteries, restricting the blood flow. This is known as atherosclerosis and can lead to heart attacks and strokes. There are several causes, including high cholesterol, which can clog up your arteries over time, high blood pressure, which can damage areas in your artery walls, making it easier for fatty material to build up over time, and smoking, where chemicals in tobacco smoke can also damage arteries, leading to this fatty material buildup. If a fatty deposit breaks down or ruptures, a blood clot can form around it. This can block your artery. If this artery supplies blood to your heart muscle, it can cause a heart attack. If this artery supplies blood to your brain, it can cause a stroke. There isn't a cure for atherosclerosis, but thanks to British Heart Foundation research funded by your generous donations, we are understanding more about how to treat it. The good news is that you can do something to slow down its progress. Alright, so mapansin nyo po sa ating short clip, yung heart disease pala, nangyayari kapag nabarahan yung ating mga blood vessel, yung ugat natin. Kasi yung ating dugo, continuous po yung nagpapump para yung daloy ng dugo natin sa ating arteries papunta sa ating sa lahat ng bahagi ng ating katawan para maging okay yung movement natin. So, yung puso po yung may trabaho niyan. Siya po yung nagpapump ng dugo. Ang tendency, kapag nagkaroon ng blood clot o nagbabara yung daluyan ng dugo, so nahihirapan na po yung puso. Kaya po, nagkakaroon na yun ng heart attack. So, ang mga symptoms niyan, makakaramdam kayo ng chest pain at kung ano-ano pa. So, ngayon, para mas mabulay-bulay natin, so pag-usapan po natin itong heart disease na ito, meron po tayong dalawang mysterious guests for tonight na makapag-share sa atin ng kanilang knowledge, makapag-share din ng kanilang mga kaalaman or insights paano natin maiwasan itong sakit na ito. So actually, one of our mysterious guests, he is a midwife. Ayan. So marami siyang experience or karanasan
kung saan marami talaga mga pasyente na nakakaranas ng ganito. So marami po siyang ma-share sa atin. Ayan, so pag-usapan po natin, tawagin po natin siya. He is also a former OFW for 14 years. Former staff midwife at Pasig City General Hospital. Yan. None other than Coach Flo Kainglet Hulao. Ayan, thank you so much, Coach Ron, sa pag-invite. Ayan, it's an honor na maging guest niyo po dito sa inyong live stream. Ayan, so sa ating po mga listeners ngayong gabi, welcome po sa ating talakayan. Ayan, so alam ko po sa ating mga listeners ngayon ay baka makakakuha po tayo ng aral. Ayan, tungkol po sa ating mga tatalakayin ngayong gabi. Ito po ay napakahalaga, lalo na po ang stroke or ang high blood is napaka-traidor na sakit. So, di po ba? So, actually po, yan sinasabi namin palagi sa hospital na napakahirap po sa isang tao na wala siyang sintomas na mataas na pala yung blood pressure. Actually po, ang blood pressure is related po yan sa ating heart diseases. So, magkamag-anak po yan sila. So, napapansin natin ngayon. So, ngayong panahon, is napakahirap kasi bata pa ngayon is napapansin natin, naku po, mataas ng blood pressure. Usually po, nung unang panahon, around 40, saka lang natin napapansin, uy, mataas ang blood pressure niya. Pero ngayong panahon, wala pang 20 years old, mataas ng blood pressure. Bakit kaya? Unang-una, ang isang factor na nagko-contribute sa ating mga sakit, hindi lang high blood, kundi sa ating mga sakit sa ating katawan is stress. So, di ba? Lahat ng tao is na-stress. Lalo na pag walang pera. Di po ba? Di ba? Pag tayo ay namumroblema. So, alam naman natin lahat tayo ay namumroblema. So, yan papasok ang ating mga sakit. Ibig sabihin, bumabagsak po ang ating immune system. So, kahit sabihin natin na matibay ang ating katawan, pero pag pinasok tayo ng stress, talagang bumabagsak ang ating pangangatawan, ang ating immune system. So, ngayon, pag hindi po tayo maingat sa ating katawan at hindi natin napangalagaan ng husto, talagang babagsak tayo. Talagang maraming sakit ang papasok sa ating katawan. So, yun nga sabi ng doktor namin dati, nung ako po ay nag-aaral, 140/90 equivalent to, borderline pa lang ng high blood. Pero ngayon, ang DOH ang nagsabi, 130/90 equivalent to high blood na. So, ibig sabihin, mababa na ngayon, pinababaan nila dahil maraming namamatay sa high blood. Di ba napapansin natin, heat stroke. Minsan naglalakad ka lang dyan, wala, bagsak ka na lang. So, bakit kaya? Unang factor din sa mga kinakain natin, unhealthy food. Di po ba? So, unhealthy food, lalo na ngayon mga processed food. Usually, kinakain natin ngayon, puro processed food. Lalo na ngayong pasukan na. Ayan, papasukan na. Mga nanay, actually isa na ako dyan. So talagang processed food ang aking nahanda dahil hindi naman tayo nakakapaghanda ng sa agahan ng ating mga anak. So dyan papasok. So di ba isang factor yan na nagko-contribute na nasisira ang ating puso. Hindi ang ating puso hindi lang nasisira sa pag-ibig ha. Pati sa pagkain natin nakakasira po ang ating mga ini-intake. Ayan. So at hindi lang po yan, mga bata ngayon is mahilig sa mga gadgets. Di ba? Hindi lang bata, pati matanda. So, sa taas ng ating nakukuha ng mga radiation dyan, talagang bumabagsak. Napapansin niyo po, kung minsan pupunta tayo sa doktor, nagpapacheck up tayo, pagpunta natin doon, naku po, mataas na pala yung blood pressure natin. So, bibigyan tayo ngayon ng synthetic medicine para maintenance. At alam natin, once maintenance, ibig sabihin, for life na yan. Di po ba? Yan ang pagkakaalam natin, maintenance ng gamot para sa high blood. So, hindi natin napapansin, minsan, yung isang gamot nagiging 2, nagiging 3, minsan padami ng padami. Kasi po, mga synthetic medicine, minsan, pag mababa, lalo na pag mababa ang ating immune system, sisirain din ang ibang organ natin, ang vital organ natin. Minsan naman, tumataas ang cholesterol. Yun nga sabi kanina sa ating video,
na pag mataas ang ating cholesterol, isang factor yan na hindi nakakadaloy ng ayos ang ating dugo. So, yan ay nakaka-apekto sa ating puso. Di po ba? So, yun. Tumataas ang ating blood pressure, tumataas ang ating cholesterol, tumataas ang ating uric acid. So, ang isang gamot na maintenance natin, nagiging 2, nagiging 3, nagiging 4, parami ng parami. So, di po ba? So, yun ang ano ko, Coach Ron, dahil mga bata ngayon, nakakatakot na. Lalo na pag naiiwanan natin, so maraming namamatay sa pag-iinom natin ng mga energy drink. Di ba, Coach Ron? Napapansin mo? Tama po. Agree po. Ang dami talaga. Mga bata ngayon, akala siguro nila yung energy drink, lalo na sa mga nagtatrabaho na ng night shift, iinom sila ng mga Cobra. Hindi ko sinisira ng Cobra, ha? Pero isang factor po yan na nakakasira sa ating health. So sabi ko nga, may pambili sila ng Cobra, pero wala silang pambili ng mga healthy food, ng mga vitamins, di po ba? So minsan na-amaze ka na lang sa mga tao. Ang daming binibili ng mga unhealthy food. Pero pag opera nung sila ng mga herbal, ayaw. Ayoko niyan, mahal yan. Pero bumili ng cellphone, kahit ilang libo yan, bibili nila. Napapansin mo, Coach Ron? Tama, Coach. Ayan, so agree po ako sa inyo. Actually, pabata po talaga ng pabata ngayon yung kahit bata talaga, dati, tanda ko, mga 40 plus, mga 50 plus yung pinatama ng gatol. Pero ngayon, nasa early 20s pa lang nila, so mayroon ako kakilala talaga dito sa amin na nasa early 20s pa lang niya, natulog lang, hindi na nagising, yung pala ay inatake na sa puso. So, ganun siya kabata. So, by the way, Coach Glo, meron pa po tayong isang mysterious guest for tonight na mag-share din na kanyang knowledge about heart disease. Yan, actually, he is one of the powerful leaders in Pangasinan, none other than Coach Reyna Estolita. Hello, good Yan, evening. hello, Coach. Thank you, Coach Ron, sa pag-invite sa live stream mo ngayong gabi. Sana may mas matutunan pa ako sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig. Ayan, this time kayo mag-share sa amin. Kabado kasi first timer. Ngayon, first time mo kasi ma-invite sa mga gantong live stream. May yayin po kasi may share ko lang po is yung para makaiwas po tayo sa sakit na heart disease is mag-ehersisyo po tayo, tamang pagkain, iwas stress, yung panatilihin natin, yung mga kinakain natin is healthy living kumbaga. Ang hirap kasi sa panahon ngayon na kain tayo ng matataba is yun po kasi yung isa sa mga nag-focus ng pagiging high blood, doon na yung kung ano-ano nang pumapasok na mga sakit, doon naninikip yung mga dibdib, lalo sa stress. Sa panahon kasi ngayon, alam naman natin kung bakit. Kaya iwas-iwas na lang po. Kain tayo ng masustansya na pagkain, ehersisyo, panatilihin natin yung timbang natin is nasa tamang level lang. Ayan, so thank you so much po for sharing your insights, Coach. Coach Reyna. So parang hindi yung first time, parang third time yun nang na-invite dito. Ayan. So, Coach Glo, ano po yung ginagawa nyo o ginagamit nyo to avoid this heart disease na topic po natin po? Nakamute po kayo, Coach Glo. Actually, simple lang naman. So, yun nga sabi ni Coach Reyna, na dapat mag-exercise tayo at syempre, drink more water. So, actually, sa mga sakit, water therapy talaga tayo. Minsan kasi, ang nangyayari sa atin, nagkakaroon tayo, nagbibigay tayo ng self-medication. Di po ba? Bumibili tayo ng over-the-counter na nakakasira din po yun sa ating sistema ng katawan. Yun nga sinasabi pala ng doktor na minsan, lalo na yung mga pain reliever, usually kasi pagka may nararamdaman tayong sakit,
pain reliever kaagad. Yun po ay isa sa nakakasira ng ating kidney. Nakakasira ng ating vital organ. So, yun, exercise, proper diet, at syempre, yun, ito pala sinasabi ko. Minsan, sasabihin ng doktor na, kumain kayo ng mga prutas, sa mahal ng prutas ngayon. Di po ba? Napakamahal talaga ng mga prutas ngayon. At hindi lang po yan. Ang mahirap pa, ultimo pati yung itlog at bigas natin ay napepeke. Di ba? Nakakatakot. So, hindi naman tayo makakapagtanim ng mga healthy vegetable dyan dahil wala naman tayong backyard. Hindi katulad sa probinsya, di po ba? So, kailangan talaga ng ating katawan ng mga healthy food, na mga herbal, na which is wala tayo dito sa Pilipinas, na hindi tayo nakakapagtanim, di po ba? So, ngayon, ang sa akin lang, take away ko lang, ako po, as a registered midwife, I'm 51 years old. Ayan. So, napapansin ko, nagiging healthy ako. Actually, dati is, maano na ako, medyo, syempre, nagkakaedad, di po ba? 14 years sa ibang bansa. Sa ibang bansa kasi, di ba, more on nai-stress tayo. Nung dumating ako dito is medyo nangungulubot na. Siyempre, gano'n naman talaga, di ba? Lalo na ngayon, nagkakaedad. Pero napansin ko, nung umiinom ako ng mga herbal medicine, ng mga herbal product, so talagang bumabalik yung, actually sa kami magkakapatid, parent ko is namatay, ang tatay ko namatay sa cardiac arrest. So, ang nanay ko namatay dahil sa diabetes. Sabi ko nga, mga kapatid ko kasi is mga synthetic lover. Sabi ko, sa lahat kami magkakapatid, ako sa awa ng Diyos, ako lang yung walang maintenance. Bakit? Dahil lover po ako ng mga herbal. At napapansin ko, sa pag-take ko po ng Extreme Vitality, ng Idilmo, lalo po ako naging healthy. Sabi ko nga, parang nung napansin ko, ay hindi na ako nakakapagsuot ng high heels. Ngayon, bumabalik po yung aking pangangatawan. Bumabalik po yung pagiging healthy ko. Minsan kasi nararamdaman natin sa ating sarili na talagang pabagsak tayo, di po ba? Minsan may sakit na nga tayo, iisipin pa natin na nagkakasakit tayo, isipin pa natin yung problema, lalo tayong bumabagsak. Pero napapansin ko, sa pag-iinom ko ng mga ganito, ng ating Extreme Vitality, nakakatulong po siya talaga. Ang BP ko is normal. Yun nga nakakatakot, di ba? Sa mga pasyente. Minsan kasi sa mga pasyente, hindi nila napapansin, tumataas na yung blood pressure. Ang sabi ng doktor, ang nakakatakot na sakit yung wala kang sintomas. Di po ba? So, para ma-maintain natin ang healthy lifestyle, kumain daw tayo ng masustansyang pagkain. Pero, dahil napakamahal ng mga di ba, hindi na tayo, sorry made in China ng mga product. Kasi usually kasi tinuturukan nila yan. So kung bibili naman tayo ng made in Japan na mga gulay, ay napakamahal. So sabi ko nga, eto ang panapat ko dyan, Extreme Vitality. So napapansin ko po, habang umiinom po ako ng Extreme Vitality at ng ibang product ng Idilmo, napapansin ko po, yung pananakit ng aking kamay, eto, kasi may edad na eh. So, nabawasan po siya. Hanggang ngayon, okay na siya. So, hindi lang po yan. Ang akin pong, dati tumataas na ang aking uric acid, tumataas na ang aking CREA, which is lason sa ating katawan. Dahil po sa pag-inom ko ng ating mga product, lalo ng Extreme Vitality, so talagang nagpa-laboratory po ako nung nakaraan, thank God. Lahat po ay normal. So sabi ko nga kay Coach Mel, Coach, thank God, normal po lahat ng aking laboratory. So, di ba, napakalaking bagay. Kung pupunta po tayo sa hospital dahil sa ating sakit, napakamahal po. Sabi ko nga, minsan opera natin, yung mga may kaya na masakitin, ayaw nila. Ay hindi, kasi may maintenance ako. Ang sabi ko, ang maintenance nyo, for how many years maintenance nyo na yan? May pagbabago? Di po ba dumadami? Dumadami pa yung maintenance ninyo. Why not try ng mga herbal? Baka dito po kayo gumaling. So, minsan napapansin natin,
marami kang ang pera. Ang tambayan mo naman ay hospital. Anong silbi? Di po ba? Okay na yung kahit ako ay hindi mayaman, at least healthy ako. So, sa murang halaga ng ating mga produkto ng Extreme Vitality, so at least healthy ka. Kasi yun nga sinasabi namin, pag umabot ka ngayong panahon ng 60 years old, kota na, pwede na. Pero dati, pansinin nyo, dati, ang lifespan ng tao umaabot ng 100 years, more than pa, di po ba? Pero ngayon, 60 years old, kotang-kota na yan. So, yun lamang po ang masasabi ko. Ito po talagang nire-recommend ko ang Extreme Vitality ng Itil. So, yan lamang po and thank you so much. Yan, thank you so much po, Coach Blue, for sharing your insights and knowledge how to deal this heart disease. So, nakakwentuhan ko po kasi ito kanina si Coach Reyna. So, meron siyang experience din about ito pong na-share niyo po sa amin, Coach Blue, na Extreme Vitality. So, sige po, Coach Reyna, please share ano po yung mga experience niya po about heart disease at yung nakatulong. Ayan. Actually, hindi naman po ako totally yung nag-try ng product. Kumbaga, biyanan ko po yung nag-try niyan. May na-diagnose kasi yung biyanan ko ng heart enlargement po at panunubig sa baga. Takot po talaga akong i-try kasi hindi ako pwedeng magdesisyon para sa biyanan ko. Ngayon, kinausap ko po yung ipag ko na i-try yung product namin sa tulong po ni Coach Frederick and Coach Jennifer with applying Jeridim na din po. Na-convince po nila ako ngayon. Ang sabi ko po is gusto ko pong i-try pero gusto ko po sana na hindi lang ako po yung mag-convince na i-try yung product na yan. Gusto ko samahan niyo po akong ipaliwanag kung ano pa yung mas makakatulong sa biyanan ko. Pinakausap ko po yung hipag ko kila coach hanggang sa napapayag po namin siya na painumin kasi nga sinabihan na po kami ng doktor na i-accept na po yung magiging kalabasan po nung sakit ng biyanan ko. Parang tatanggapin na po namin. Dumating po kami sa point na parang gusto bumibigay na talaga. Pero sa tulong po ng Extreme Vitality, kumbaga nag-take po ng 2 sachet yung biyanan ko. Okay po yung pakiramdam niya hanggang sa unti-unti pong tinanggal ang kanyang dextrose at saka oxygen. 2 days, sa 2 sachet na yun, hindi pa po kami pwedeng umuwi kasi nga meron pa naka-schedule po ng operation yung biyanan ko para sa pagtanggal ng tubig sa baga niya. Ngayon po, tinuloy-tuloy po yung pag-iinom niya po ng Extreme Vitality. Nakatatlong sachet po siya noon. Inanuhan po kami na sinuggest po kasi nakitaan po siya ng pagbabago. Ngayon, sabi po ng doktor, i-ultrasound muna siya bago kung talagang kailangan pang operaan o hindi na. Kasi ang ganda po nung pagbabago talaga nung time na yon. Kaya niya nang tumayo. Dati kasi ayaw niyang tumayo kasi nahihirapan po talaga. Kunting galaw, kunting hirap po siya sa paghinga. Parang kailangan laging nakalagay yung oxygen niya. Pero nung yung time na yon, nakitaan po siya talaga na hindi na kailangan. Kaya pina-ultrasound po siya. Nandun na po yung mga gamit para sa operation niya. Bigla pong pinatigil ng doktor kasi nga nakita po na bumaba po yung level nung tubig niya sa baga. Kaya thankful po ko sa Extreme Vitality at thankful ako kasi naging part ako ng idin mo nang dahil sa kanila, nang dahil dyan sa product na yan. Kasama pa rin po namin hanggang ngayon yung biyanan ko. Kaya wag po sana kayong mangamba na itry yung product na Extreme Vitality. Salamat po kasi nang dahil sa inyo. Kay Coach Jeridim, kay
Coach Federic at saka kay Coach Jennifer, kung hindi nyo ako kinonvince that time, baka hindi na namin siya kasama. Kaya thankful sa product na yan. Ayun, so grabe ano. So actually, kaya sobrang ganda ng ating Extreme Vitality. Although hindi siya gamot, actually juice lang siya at sobrang sarap. Ayan. So, meron kasi siyang 18 powerful ingredients, ano? So, hindi siya tinipid kung sa iba barley lang. So, sa atin, isang ingredients pa lang yan. So, hindi siya tinipid. So, ito po yung mga ingredients niya kung bakit maraming sakit na itong ating although juice lang nakakatulong para mag-normal. Ayan, maging okay yung kanilang naranasan. Sabi mo, for operation na dapat pero nag-ayos pa. Ayan. So actually, kahit ako may personal testimony, yung mother ko kasi parang lahi yata nila eh. Sa kanilang magkakapatid, puro high blood. So hindi siya makakain basta-basta ng gusto niya, bibig yan kasi kung pwede niya kumain ng ganun. Ayan, lagi na lang magbibig bago kumain. Pero nung napatry ko siya nito, mga 2 to 3 sessions pa lang, napansin niya, kasi nga, every time siya bago kumain, magbibig. Napansin niya, bakit normal na? Normal na ang kanyang blood. So, na-research ko, itong active ingredients niya, nakakatulong sa ating cardiovascular health. Itong acai berry, aranya berry, resveratrol, and ortol corn. At ang pinaka-the best active ingredients ng ating Extreme Vitality, ito pong tinatawag na dirplasenta stem cell. So ano po ginagawa nito? So ito po yung nagre-repair ng ating, nagre-renew ng ating cells. Kasi as we age, dahil sobrang stress, nadadamage po talaga yung cells natin. So tendency niyan, technically, doon lumalabas yung mga sakit kasi bumabagsak yung ating immune system. So ngayon, kapag na-repair na yung mga damage cells natin, okay na uli, nag-okay yung organs natin, kaya nag-normalize. So, hindi siya gamot, pero nakakalaking tulong sa health natin dahil sa kanyang 18 powerful active ingredients. Ayan. So actually, napakaraming testimonies. Panoorin po natin to. Short clip lang naman po ito. Mga testimonials na nakatulong ating extra time. In 2024, last year lang, na-angiogram po ako, no? Ginamit ko siya last week ng December. Hanggang ngayon, hindi ako tumigil, no? Nakakapag-bike na uli ako at nakapag-drive na uli ng mag-isa. No? Kahit yung biyahe ko ay malayo, no? Salamat sa Diyos, no? Mabait talaga ang Diyos. Wala namang aberyan nangyari, no? Dahil sa Extreme Vitality na meron tayo dito sa Idil mo. Ay, sabi nga, yan, sabi na, nanglubi ka na siya, alas 4. Sabi ko nga, kaya anak ko na ako, wala, anak ko na ako. Kung sa akin dati yun, pag-ibigay ko na, mag-usap ko na, ako mag-usap, mag-ibigay ko na mag-usap.
Ayun, so grabe, no? Napanood po natin lahat yung testimonials video na kung saan nakatulong talaga itong ating extreme vitality. So, meron pa po kayong madadagdag or ma-share or in-advise? Final words na rin po, Coach Reyna, sa ating topic. Para sa akin po, kung gusto niyo pong mas healthy yung pangangatawan natin para makaiwas po tayo sa sakit na kung ano man po yung mga sakit na nararanasan natin ngayon kagaya ng heart attack, diabetic, high blood pressure, at kung ano pang mga sakit. I-try nyo na po yung extreme vitality. Wag po kayong mag-atubiling. Wag po kayong mangamba kasi sobrang masarap na masustansya pa yung product natin, extreme vitality. Yun lamang po. Ayan. So, ayan. Thank you so much po, Coach Reyna. Pinaunlakan nyo aming invitation na makasama po namin kayo ngayong gabi. So, baka may gusto pa po kayong idagdag na karanasan nyo about parang nakita ko kayo kanina sa video, sa testimonials. Ano po ba nangyari doon? Ano po ba nangyari doon? Yan ko po kasi yung nasa testimony kanina. Nung nalusmayak pa, medyo sariwa pa kasi 2 months. Last April lang po kasi yung scenario na yun. Kumbaga, medyo fresh pa kaya medyo hirap pa masyadong magkwento. Pero sa ngayon, nakakasama naman na po namin ng mas okay yung biyanan ko. And meron time lang talaga na, syempre hindi mo pa maiwasan kasi pahil pa lang. Pag ano kasi, kaya tuloy-tuloy lang yung pag-inom ng product. Ganun lang po. Iwas na lang sa stress sa mga para mas healthy. Hindi na natin siya kailangang wag tayong mangambang sumubok ng mga herbal product na gaya ng extreme vitality. Yun lamang po. Ayun, okay. Maraming salamat ulit, Coach Reyna. Ayan, so any advice po, Coach Glo, and final words na rin po about our topic po tonight. Ayan, so sa atin pong lahat, especially sa mga mahal natin sa buhay, malayo man sila, mararating po sila ng ating extreme vitality. In fact, ako po ay nagpapadala sa iba't ibang bansa, sa kapatid ko na nurse. Actually po, may kapatid akong nurse sa Ireland. So, dahil lagi po siyang inaatake ng asthma, tapos lagi po siyang nagkakaroon ng migraine, ito po ang pinapainom ko sa kanya. So, ngayon, sa awa ng Diyos, ay hindi na siya nagkakasakit at talagang proud na proud. Actually po, may mga pictures nga sila, pati mga kasamahan niya sa hospital is nagtitake din ng ating extreme vitality. So, sa mga iba't ibang lugar naman, Luzon, Visayas, and Mindanao, nagpapadala din po ako. So, sa ating JNT, so napaka-accessible po ng ating mga products. So, yun yung sinasabi ko, mahal natin sila, dapat pangalagaan din natin ang kanilang kalusugan. So, kung mahal natin ang buhay natin, mahalin din natin ang mahal natin sa buhay. So, syempre, kailangan healthy tayo, di ba? Kasi malaking factor po yun. Kung tayo po ay healthy, di ba, nagkakaroon tayo ng positive life, positive views sa ating buhay. Maganda kasi dahil nakakatulong siya sa ating pangangatawan. At the same time, hindi na tayo gagastos ng malaki pag tayo ay nagkakasakit. At least, yun nga sinasabi, ang mga ganito kasi, para siyang vaccination. Kung tatamaan man tayo ng sakit, hindi tayo lalala. So ganito din po sa ating sakit sa ating katawan. Kung tatamaan man tayo ng mga trangkaso, hindi tayo lalala. Dahil meron tayong panlaban, di po ba? So sa ating mga viewers ngayon, sa ating mga listeners ngayon, so mas maganda po uminom tayo ng mga herbal kaysa iinom tayo ng mga synthetic medicine. So yun lamang po, and good night everyone. Thank you so much. Ayan, thank you so much po, Coach Glo and Coach Reyna, for sharing your wisdom and knowledge and insights about our topic for tonight. So loobin ng Lord, magkaroon pa tayo ng part 2 nito. Kung hindi man part 2, ibang topic naman na ma-invite po namin ulit kayong dalawa kung kayo ay free. Ayan, so maraming salamat po actually sa lahat. Ang daming nakumaybay po sa ating tonight.
So ngayon, abangan po natin yung ating next episode. So marami pa po tayong mga pag-uusapan. Actually, hindi lang po heart disease ang kayang matulungan ng ating extreme vitality. Marami pa pong iba. So abangan po natin sa ating mga next episode. So baka yung pag-uusapan natin, kayo po mismo yun o may kakilala kayo na ganon. Ayan. So, to summarize yung ating na-share ng ating lalo't higit ng ating dalawang mysterious guest for tonight na kung saan sila mismo may experience ng heart disease na ito. Means, yung kanilang mismo mahal sa buhay. Ayan. So, makakatulong po talaga yung ating extreme vitality lalo't higit ang nagdudulo talaga na kung ano-ano pang sakit bukod sa heart disease, ang one of the factor talaga yung stress. Ayan, sino po ditong hindi stress? Ayan. At ang makakatulong sa atin na based on my research, ito pong jugular herb na active ingredients na ating extreme vitality, ito po yung tinatawag na the herb of immortality. So, meron siyang adaptogen kung saan siya yung nagko-control ng stress level natin. Kung mapapansin nyo, lalo't higit ay yung mga nag-try na po nito, sila din mismo makapagsabi na naging okay yung kanilang yung stress level nila, parang although problemado, pero parang kumakalma. Kahit ako, dati, based on my experience, hirap ako matulog. Inaabot ako ng pagtingin ko sa orasan, alauna na, 2:00 na, hindi ako makakatulog. So ngayon, nagtataka ako bakit nung na-try ko itong extreme vitality, nakakatulog na ako ng mahimbing. So kung anong oras ko gusto matulog, 10:00. Ayun, so ang himbing-himbing na ng tulog ko. So meron palang active ingredients itong ating extreme vitality, itong glutamate and radiola root, ito pa rin nagpo-promote ng relaxation and sleep. So, kaya pala, yun. So, ngayon, napapansin ko din na nagiging healthy ako. Ayan. So, ngayon, kahit ako masasabi ko na umiidad ako, pero yung itsura naman pabata. Ayan. Kasi hindi na stress. Nakakontrol na, nakatulog na ng maayos. So, sa mga nakasubaybay dyan sa FB Live. So, try nyo po itong extreme vitality. Malaking tulong po talaga ito sa ating health. So, sabi nga po, prevention is better than cure. So, meron po talaga akong kakilala. So, actually, pastor po siya dito sa amin, dito sa Tanawan. So, ngayon, inatake po siya sa puso. So, nangangailangan siya ng 3 million. So, wala naman sa atin na hindi lahat may kakayanan ng ganong kalaking pera para matreat yung ganitong sakit. So, why not try this product?